Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ho si Nietos Pushat and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tagas about nagko-communion ba kayo at bakit mahalaga ito? So, our concept is all about communion. So, ang communion ay isang sakramento na itinatag ni Kristo kung saan ang mga mananampalataya ay espiritual na nakikibahagi sa kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, hindi lang ito isang simpleng pag-aalala, kundi isang paraan ng pagpapala kung saan si Kristo ay tunay na naroroon, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa espiritual, upang palakasin at palusugin ang kanyang bayan. So, our Bible reading is all about 1 Corinthians chapter 11, verse 23-26. Sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang ibinigay ko rin sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay kumuha ng tinapay at nang siya'y magpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din pagkatapos maghapunan, kinuha niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin tuwing iniinom ninyo. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom mula sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. So, tungkol saan nga ba ang verse na ito? So, ang verse na ito ay pinalala ni Pablo sa iglesia ang kahalagahan ng komunyon bilang isang pag-alala sa sakripisyo ni Kristo. So, ang tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan na ipinako sa krus at ang alak ay sumisimbolo sa kanyang dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, sa pamamagitan ng komunyon is ipinapahayag natin ang ating pananampalataya kay Kristo at ang ating pag-asa sa kanyang muling pagbabalik. So, ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is communion is fellowship with the real presence of Christ. So, sa komunyon, hindi lamang tayo kumakain ng tinapay at umiinom ng alak, kundi nakikibahagi rin tayo sa espiritual na presensya ni Kristo. So, sa pamamagitan nito, is pinapalakas niya ang ating pananampalataya. Binibigyan tayo ng kalakasan at pinapawi ang ating espiritual na uhaw dahil ang komunyon ay isang banal na pagsasama ng mga mananampalataya kay Kristo na nagpapatibay ng ating relasyon sa Kanya at sa isa't isang bilang kanyang katawan, ang iglesia. Second is, communion is a remembrance of the death and resurrection of Christ until He comes again. So, ang komunyon ay isang patuloy na paalala ng dakilang pag-ibig ni Kristo sa atin na siya ay namatay upang tayo maligtas at muling mabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. Tuwing tayo ay lumalahok sa komunyon, ang ating pinapahayag ang kanyang sakripisyo at ang ating pag-asa sa kanyang pagbabalik. So, hindi lamang natin ito ginagawa bilang isang tradisyon, kundi bilang isang pagsunod sa utos ni Kristo na alalahanin siya at ang kanyang mga ginawa para sa atin. So, last teaching is communion spiritually nourishes the believers. Kung paanong ang pagkain ay nagpapalakas sa ating katawan, ang komunyon ay naguudyok sa ating spiritual na paglago sa pamamagitan ng pagbubuklod sa atin kay Kristo. So, sa ating pakikibahagi, tayo ay pinapaalalahanan ni Kristo ang tunay na tinapay ng buhay. So, makikita ito sa John chapter 6, verse 33-35, na siyang nagbibigay ng walang hanggang kasiyahan at katuparan sa ating mga kaluluwa. So, ang komunyon ay isang biyaya na nagpapatibay sa ating pananampalataya, nagpapalalim ng ating pagsunod, at nagbibigay lakas upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, ang sabi dito, how to administer the Lord's Supper. So, meron tayong tatlong application. Una is yung pray and confess our sins to our God. So, bago tayo lumahok sa komunyon, dapat nating linisin ang ating puso sa pamamagitan ng panalangin at pagsisisi sa ating mga kasalanan. So, sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27-29, na dapat tayo lumapit sa hapag ng Panginoon ng may kabanalan at hindi pabaya upang hindi natin ito gawing walang kabuluhan. So, sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagpapakumbaba, inihanda natin ang ating sarili upang tunay na maranasan ang spiritual na biyaya ng komunyon. Second is meditate on the death, resurrection, and the second coming of Christ Jesus. So, ang komunyon kasi, sabi ko nga kanina, hindi lamang siya isang ritual or kung ano man yan, kundi isang
ng malalim na pagmumuni-muni sa ginawa ni Kristo para sa atin. So ito ay isang paalala ng kanyang sakripisyo sa krus, ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan at ang ating pananabik sa kanyang pagbabalik. So sa tuwing tayo ay kumakain ng tinapay at umiinom ng alak, ating ipinapahayag ang ating pananampalataya sa kanya at ang ating pagkakaisa bilang kanyang iglesia. So last application is read 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 and partake of the body and blood of Christ. So yung pagbasa ng salita ng Diyos bago ang komunyon ay isang paalala ng tunay na kahulugan ng ating ginagawa. So ang tinapay ay kumakatawan sa katawan ni Kristo na nabayubay sa krus at ang alak ay sumisimbolo sa kanyang dugo na ibinuhos para sa ating kaligtasan. So sa ating paglahok, ating kinikilala ang ating pangangailangan kay Kristo bilang ating tagapagligtas at lumago tayo sa ating relasyon sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, does your church often practice communion? Why should you participate in communion? So, maraming iglesia po ang nagdidiriwang ng komunyon ng regular. Maaaring lingguhan, buwanan, or tuwing may special na okasyon. So, sa amin kasi sa Change Life Christian Church is, ang ginagawa naming communion is every first Sunday of the month. So, dahil ito ay isang mahalagang bahagi kasi ng pananampalatayang Kristiyano, ang komunyon natin ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagsunod kay Kristo. So, isa itong paggunita ng kanyang sakripisyo at isang espiritual na pagkain para sa ating mga kaluluwa. So, dapat tayong lumahok dito ng may tamang puso sapagkat ito ay isang biyaya ng Diyos upang palakasin tayo sa ating espiritual na paglalakbay at ipahayag ang ating pag-asa sa muling pagbabalik ng Kristo. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa dakilang sakripisyo ni Kristo Jesus para sa akin or sa aming kaligtasan. Lord God, tulungan mo po kaming lumapit sa iyong hapag ng may dalisay na puso, nagpapakumbaba at may tunay na pananampalataya. Lord God, naway ang komunyon ay maging isang patuloy na paalala ng iyong walang hanggang pag-ibig upang ako ay mamuhay ng may kabanalan at pananabik sa iyong pagbabalik sa ngalan ni Jesus. Amen.